Marami pong nagulat nung kinumpirma ni Miss Catherine Bernardo yung breakup nila ni Sir Daniel Padilla. And siya mismo ang nag-confirm sa Instagram post niya. Ang sabi niya, "Dij, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you." Marami pong fans ang nalungkot at yung iba na itatagpo ko sa mga videos ng mga reactions nila. Ito, panoorin natin. So for this video, alamin natin kung ano yung epekto nito sa pag-iisip at sa kalusugan ng mga couples na nag-iiwalay. Pati na rin sa mga fans. And ano yung mga tips na pwede nating ibigay para sa mga dumadanas ng heartbreak. For context lang, more than 12 years na pong nagsasama sa showbiz as love team itong Katniel. Yung first project nila together was nung 2011 pa. Ang title ng series na yun is Growing Up. Pero before that, 2010 pa lang nasa Going Bulilit na yan si Miss Catherine. And si Sir Daniel Padilla naman, may mga iba na siyang gigs and shows nung mga 2010 din. And then several years have passed. Ang dami nilang projects together. May mga series sila. Marami silang movies together. And talagang naka-attract ng fans and supporters yung love team nila. Year 2018, nagkaroon sila ng movie, yung The House of Us. And sa year din na yan, nagkaroon ng confirmation na talagang long-term na yung relationship nila together. And then yesterday, November 30, kinonfirm na po na hiwalay na sila. Alam nyo, itong heartbreak or any form of matinding kalungkutan, hindi po yan biro. Kahit sa hindi magjowa, kahit sa business na nalugi, kahit sa family members na pumanaw or sa kung anumang paghiwalay sa pamilya. Ganito po kasi mag-react yung brain natin kapag nakakaramdam tayo ng emotional pain or yung kirot. Nagsasend yan ng signals sa katawan natin na kung saan pinapabagal yung heartbeat. Yung iba naman pinapabilis yung heartbeat. Tapos nagsasend din ng signals para mabawasan yung appetite. So nawawalan ng gana kumain. Nagbabago din yung mga chemicals sa brain, pati yung mga hormones. Kaya yung iba medyo nagtatighten yung muscles nila, nahihirapan huminga, natutuyuan ng laway. Pati po yung pag-iisip, apektado, hirap na sila makapag-focus sa work, hirap makatulog. So, kapag overall pinag-add mo yung mga epekto na yun, bumababa yung resistensya ng katawan. Ang pinakabinabantayan natin na resulta or karamdaman dito sa mga couples na to or sa mga fans is kapag nagkaroon sila ng depression. Ang depression po kasi pwedeng short term lang yan, pwede ka makarecover agad after a few weeks or months, or pwede maging long term, yung talagang dadalhin mo na siya ng matagal na panahon. Usually, naramdaman nila dyan para na silang walang pag-asa, okay? Wala nang meaning yung buhay nila, wala na silang motivation pumasok or kahit bumangon man lang sa araw-araw, walang gana kumain, or yung iba naman nagbabawas ng timbang, kakaroon ng mood swing, mamaya masaya sila, tapos maya-maya galit na naman sila or malungkot sila, tapos yung iba naman talagang walang energy, para silang laging pagod. So ito yung mga pwede nyong i-advise or pwede nyong gawin kung meron kayong kakilala na nakakaranas ng heartbreak or breakup na sobrang sakit. Huwag pipigilan yung emotions. Ilabas lahat ng emotion, lahat ng nararamdaman. Iiyak nyo yan, magalit ka, okay lang yan, sumigaw ka, okay lang yan. Huwag nyo po yan pipigilan kasi yan yung first step para makarecover yung katawan nyo. Remember, dumaranas yan ng intense na pain and may mga nararamdaman sila sa katawan nila. So, kapag nilabas or in-express or in-acknowledge man lang yung emotion ng tao na yon, makakabawas yon sa pain na dinadala nila. Next, mag-focus sa sarili mo. Of course, kapag galing ka sa long-term relationship, pwede mo talaga makalimutan yung sarili mo. Pero pwede mong gawing opportunity to para gawin yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Pwede ka mag-travel, pwede ka kumain ng mga hindi mo pa nakakain. Next, wag na wag magbibisyo. Syempre, yung pag-inom ng alak, parang yan yung way ng mga heartbreaks natin para malimutan, matanggal yung kirot. Pero pag napasobra tayo ng inom, napasobra tayo ng sigarilyo, pwede mag-deteriorate yung katawan. Remember, pag malungkot tayo, sabi ko kanina, na bumababa yung resistensya ng katawan. So, pag sinamahan natin ng sobrang pag-inom, sobrang paninigarilyo, pwede pa lalong bumaba yung resistensya ng katawan, madali tayo dadapuan ng sakit. And para naman sa mga fans na talagang nalulungkot ngayon at hindi matanggap yung nangyari, of course, pwede kayo bumuo ng support system. Pwede kayo kumausap ng iba pang fans or iba pang family members na talaga nakaka-appreciate sa Katniel. In that way, makakapag-express pa kayo lalo ng mga naramdaman nyo. And magandang distraction to para makalimutan nyo yung pain tsaka yung kirot na nafe-feel nyo ngayon. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.